Magandang araw sa inyong lahat at hi sa inyong lahat and hello din sa inyong lahat. Nandito na naman po ako sa inyong harapan para inyong samahan na magtanim. Sana po ngayong araw ay samahan niyo po ako sa aking pagtatanim para po may kasama po ako at para may mga mag-like, mag-comment at pwede na ring i-share. Ayan, para i-share po ba talaga? Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat at welcome po sa aking YouTube channel. Nandito na naman po ako para inyong samahan na mikipaghalaman sa akin para may mag-like, comment at mag-share. Pero bago po yung lahat ay huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe and click the notification bell para kapag may mga bago po akong mga video ay na-update ko po kayo. At tara na po para umpisahan na po natin yung ating gagawin ngayong araw. Ito po yung aking specia. Kahapon po kasi ay may pinuntahan po kami na isang kaibigan. Tapos, nakita ko po ito na ang ganda sa kanya. Tapos, ang ginawa ko po ay humingi. Kinapalan ko na po yung aking pagmumukha. Dahil nagustuhan ko po yung halaman niya. Ito po yung tinatawag na specia. Lanta na po siya. Kasi kahapon ko pa po siya nahingi. Hindi ko lang po siya naitanim agad. Kasi umaambon-ambon po dito sa amin. Kaya, ngayong araw ko po siya itatanim at ganito po yung kanyang itsura. Lanta na po siya, pero mabubuhay pa po ito kasi yung kanyang binigay po ay may kasamang ugat. Para sure daw po na mabubuhay ko po siya. Bali, dalawa po yung kanyang binigay. Ito po. Ayan. Yung kanyang dahon po ay yung isa ay kulay brown na parang may kasamang green. Ganito po yung kanyang dahon. Ayan. Lanta na po talaga siya. Ayan po siya. Tapos yung una po, ito may kulay brown na green. Tapos dito naman sa isa, kulay green na may white. Parehas po silang may ugat na binigay sa akin. Ito po yung tinatawag na specia. Ayan. Ang gagawin po natin ngayon ay itatanim ko na po siya sa aking charan! Sa aking pot. Yung aking mga pot po ay ako na po yung gumagawa. Nasaan na ba yun? Ito po siya. Kukuha lang po kayo ng isang bottle na 1 liter na galon. Ganito po yung kanyang itsura dati. Ang ginawa ko po dito ay hinati ko po para double purpose. Yung sa taas po niya ay pwede po yung mga hanging plant. At dito po sa baba ay ganito po yung kanyang itsura. Ito. Dito po siya. Para double purpose po at hindi po masayang yung bottle natin. Pwede po dito itanim yung mga hindi po kataasan na halaman. At saka dito po yung mga hanging plant. Ito po siya. Ito na po yung resulta ng isang kong bottle. Kaya,
ganito po yung aking mga pinaggagawa kapag may mga nahingi po akong bottle at may napulot po sa daan. Kukunin ko po yun para hindi po sayang. At saka pipinturahan nyo na lang po. Depende po sa gusto nyong kulay para magkaroon lang po ng design at iba't ibang kulay. Tapos, itatanim na po natin yung aking specia dito sa aking nagawang hanging plant sa isa kong bottle. Lagyan na po natin ng lupa. Ayan. Dati, natry ko na pong nagtanim ng ganito. Yung specia po. Hindi naman po siya maselan na itanim. Ang kaso nga lang po, kapag naitanim nyo na po ito, kasi natry ko na po talaga, ayon po sa aking experience, hindi po pwedeng dilig ka ng dilig. Kasi yung kanyang yung kanyang roots o ugat, ay nabubulok po ito. Dapat kapag nagdilig po kayo ay thrice a week para hindi po mabulok yung ating specia. Ayan. Uumpisahan na po natin siyang tanim. Tapos, kapag naglalagay. Tapos, kapag naghahalaman po tayo, halimbawa po ay kakatanim lang po natin. Dapat po, kapag nagtatanim po tayo ng mga halaman, yung bagong tanim lang po ha, kailangan po ay wag po natin ibibilad sa araw. Para hindi po siya malanta at masunog po yung kanyang mga dahon. Ito, parang ayan. Ito na po yung aking specia. Hindi ko po alam kung tama po ba yung aking pag-pronounce sa kanyang pangalan. Pero kapag mali po yung aking pronunciation, ay pwede nyo pong i-comment at mag-comment po sa baba para malaman ko kung tama po ba yon. At kung tama po yung aking pangalan dito sa aking specia. Ayan po. Ito po siya, oh. Laylay na po yung dahon. Ayan. Ang cute niya. Ayan, may 1 point na po. Tapos, yung ating isa ay lagyan na po natin ulit ng lupa. Ayan. Dahan-dahan lang. Ayan, dahan-dahan. Parang kanta na yun ah. Dahan-dahan. May lumalabas na po siyang bulaklak. Yun nga lang nasayang kasi hindi ko po siya agad na itanim. Pero sigurado po ako makakasurvive po ito. Dahil yung kanyang ugot po ay ayan, ugot po yung sa tawag po sa Ilocano ay fresh na fresh pa po yung kanyang ugot. Ayan o. Ayan, natanim ko na siya. Pero kailangan po ha, ililim nyo po kapag ganito po siya. Para hindi po siya matuluyan. Ayan po. May 2 point na po tayo. Tapos, yung isa pa po ay ito. Ang haba. Nakita ko po sa kanya ay ginawa niya po ay linagay po sa hanging plant na pot. Pero ito po yung tumutubo doon sa tumutubo at dumidikit po sa pader o kaya sa mga dingding. Ito po siya. Ayan. Pero
Pasensya na po, hindi ko po alam ang kanyang pangalan. Ayan, ang haba po. Ang gagawin ko po ay ilalagay ko rin po siya sa mga hanging plant na pot para maiba naman. Namumulaklak din po siya ng pabilog na mahaba. Ayan, namumulaklak pala to. Ngayon ko lang alam. Kasi yung nakikita ko po sa pader, parang wala siyang bulaklak. Ayan, may bulaklak po siya, oh. Na ang haba-haba. Ayan, ang haba. Tapos, ang gagawin ko na lang po siguro ay ikakat para makagawa po ako ng dalawa. Cut natin ng sa gitna. Ayun. Tapos ito, naikat po siya. Napansin ko ay may tumubo na po dyan at umusbong na po yung kanyang baby. Okay na po siguro yan. Ito, hahatiin ko na lang po kasi sobra naman po siyang haba. Ayan. Makakagawa po ako makakagawa po tayo ng 3 pot. Ay, hindi. 2 pala. Kasi pwede po yung isang pot is 2 lang po. Tapos yung isa po ay 3. Kailangan, ayun, okay na po yan. Ganito pala. Yung kanyang dahon po ay ito. Paano ba? Ito po yung kanyang dahon. Ayan, no. Manipis lang po siya. Tapos, may kulay yellow-green. Yellow-green ba to? Light white and light green. Ayan po. Tapos, yung kanyang flowers po ay kulay green. Kulay green kapag baby. Pero, ito na po ay matanda na. Try natin tignan. Green pa rin. Napabilog. Ayan. Pwede na yan. Ito. Sa unang pot ay maglalagay lang po ako ng 2. Nakita ko po sa kanya, ang ganda po. Kasi makapal po yung kanyang mga dahon-dahon. Tapos madami po siyang baby. Kaya ang ganda niya pong tignan. Kaya gagayahin ko rin po siya. Kasi dati po ay sa linagay ko lang po sa may pot na maliit. At inilagay din sa yung kahoy, parang dumikit na po siya doon. Maganda rin po siya ilagay doon. Pero nagandahan po ako kasi doon po sa kanyang ginamit ay linagay po niya sa ganito. Linagay sa hanging plant, pang hanging plant. Ayan. Oh, ganito po yung itsura niya. Tapos lumalaylay po ng ang dami-dami at ang kapal-kapal. Sana ay maging ganito rin po yun. Ayan po siya, oh. Ang ganda nga niya. Ito, oh. Ang cute. Ayan. Yung una ay yung hindi ko po alam na pangalan. Eto, pwedeng-pwede nyo pong i-comment sa baba. Kung napapanood nyo po ngayon yung aking ginagawa, ay pwede nyo pong i-comment sa baba kung ano po yung pangalan nitong halaman na ito. Ayan po, ilapit ko po para sa mga magsasuggest po sa akin kung ano po yung pangalan nito, ay pwedeng-pwede nyo pong i-comment sa baba. At salamat din po sa magko-comment para malaman ko po yung kanyang pangalan. Ayan, may isa pa po tayo na pot.
siyang ilalagay. Kailangan lagyan ulit natin ng lupa. Ayan. Okay na to. Tatlo. Siguro mas maganda to kasi tatlo yung kanyang ano. Ang cute niya talaga. Ayan po. Tapos, kapag nagtatanim po ako ng mga halaman, kailangan po ay dinidiinan ko yung sa ano niya, sa may tabi po ng kanyang tangkay, para po ay hindi po siya uuga-uga at gagalaw-galaw. Kailangan ko po siyang dadahan-dahanin. Ito na po siya. Ayan. 2 points na. Ayan. Mamaya ko po siya iayos. Tapos, yung ating susunod ay ito. Si Pikara. Ito po. I-replant po natin dahil yung kanyang pot po ay ganito na. Tignan nyo po. Punit-punit na. Naghihingalo na po yung kanyang plastic. Kaya sabi niya, maawa ka na po sa akin at ilipat mo na ako. Nawawalan na ako ng lupa. Sabi niya sa akin. Ayan po, oh. Punit-punit na. Tapos, yung aking pikara po ay ganito yung kanyang itsura. Siya po ay kulay green. Tapos, sa kanyang likod po ay kulay maroon. Maroon ito kung maroon ba to? Maroon o kaya red. Ayan po. Ililipat din po natin ito sa aking, wait lang, tanggalin lang natin, linisan lang natin. Dito ko po siya ilalagay ulit. Dahil karamihan po sa aking pot ay ganito po yung aking ginagamit. Mas ano po kasi sa akin yung ganito, mas matibay, mas tatagal, kahit mabangga, matumba, ay okay lang po kasi plastic po siya. Kaya yung aking ginagawa po ay ito, pang matagalang pot. Yun nga lang, mabusisi po siya kasi pipinturahan mo, tapos lalagyan mo ng design. Depende na po kung ano po yung ilalagay nyong design. Sa akin po ay ganito lang na white, na pabilog. Ito po yung aking nagustuhang design. Tapos ilalagay na po natin yung aking pikara dito para may bago na po siyang pot. Lagyan ko lang po siya ng lupa. Tapos, tanggalin na po natin yung plastic. Ayan po siya, oh. Ang dali na po niyang mapunit. Pero, ang kwento ko po dito ay mahirap po siyang buhayin para sa akin. Nakailang ano na po ako dito, nakailang tanim na po ako dito. Siguro nagpunla po ako ng mga 8. Ang nabuhay lang po ay iisa. Ito lang po siya. Mahirap po siyang buhayin. Ayan, ang dami niya pong ugat.
Pero kapag nabuhay naman na po siya ay hindi po siya sensitive. Hindi po kagaya dun sa iba na kapag diniligan mo po lagi ay nabubulok. Ito po ay hindi po. Kahit araw-araw po siyang diligan ay pwede. Ayan. Okay na. Tingnan nyo po oh. Ang haba ng kanyang mga ugat. As in, buhay na po ito. Ayan. Bawasan ko lang po ng lupa dahil maliit po yung aking pot. Hindi po yan kakasya. Kaya, bawas-bawas kapag may time. Tapos, shoot natin. Ayun, may bago na siyang pot. Tignan niyo po ang ganda niya. Bagay na bagay. Tapos dagdagan ko po ng lupa. Ayan. Ito po yung aking pikara. Tapos yung last po ay wait lang. Yung aking green lily. Ito po ay 1 month na po siya. Ganito po yung kanyang itsura. Ito po yung green lily. Pahaba po yung kanyang mga dahon. Ganyan. Na manipis. Tapos may bulaklak po ito na kulay pink. Ganito po yan. Ayan. Ito po yung green lily. Tapos ito po yung tinanim ko lang na 1 week na po ito. Ito po yung magulang niyang dahon. Tapos may 3 na po siyang dahon na pasibol. Yung isa po ay sumibol na at baby pa po yung kulay. Ito po yung 1 week na pong green lily na tinanim ko. Tapos yung ating i-replant po ay ito. Yung ating binablog ngayong araw ay panay hindi na fresh. Dahil yung aming panahon po dito ay lagi pong umaambon paghapon. Tapos wala po akong time. Kaya ngayon ko lang po siya na itatanim. Ito po siya. Medyo mabigat. Ihalo ko lang po yung ating lupang gagamitin. Ayan. Ibaba po natin ito. Tapos, ipapakita ko po sa inyo yung aking green lily na i-replant ngayong araw. Ayan, mabigat. Ito po siya. Linagay ko po sa karton. Nasa 1 week na po ito dahil wala pa po akong time para i-replant. Linagay ko po siya sa karton at naging ganito na po siya. Kulay brown dahil 1 week na pong hindi na itanim. Ito po. Pero okay lang po kasi yung ating green lily po ay hindi po ito sensitive na itanim dahil ito po siya. Dahil yung ating green lily po ay may ganito. Igilid ko nga lang ito.
hindi makikita. Ayan. Ayan. Talagang brown na po. Pero okay lang po na brown ito kasi hindi po masilan ang rain lily dahil may eto po siya, may bagas. Bagas ang tawag sa Ilocano at parang sibuyas. Sibuyas po. Ayan. Pwede po siyang itanim na kahit isang piraso po ay isang pot dahil dumadami din po ito. Ayan. Kuha lang po tayo. Pero ang gagawin ko po ay, dahil madami naman po siya, ang gagawin ko po ay ganito, magkukuha po ako ng 4 na butil para sa isang pot. Ito po siya. Ayan. Tapos, ilalagay po natin dito. Ayan, maglalagay lang po ako ng lupa. Tapos, ilalagay na po natin yung, gagawa lang po ako ng butas dun sa ating pot para isushoot na lang po. Gaya ng ganito. Ayan po siya. Oh. Ang sa akin po kasi ay pwede kahit 4. Dahil madami po ito, okay lang po. Pero kapag kukunti pa po yung inyong collection ay pwede po siyang itanim na kahit isang butil lang po nung ating rain lily. Dahil madali lang po itong mabuhay, okay lang po yun na kahit isa lang. Kasi nag-try po ako ng isa. Yung aking trinay po ay ito. Isang butil lang po ito. Kaya ito po siya, iisa lang po yung kanyang tangkay-tangkay. Ayan. Ayan. Tapos diinan ko na lang. Ayan. Ang ganda niya po. Ayan o. Ito po o, ang dami po niya o. Ito po, yung kwento po nito ay yung asawa ko po ay pumuntang namasyal, tapos may nakita po siya sa may gilid ng kalsada. Tapos inuwi niya po at binigay sa akin. Tapos pagdating po ng asawa ko ay may nakita akong dalang halaman at ito po kasi ay namulaklak na nung pagdating sa amin. Ay ang saya-saya ko. Napangiti po ako sa sobrang saya dun sa inuwi niya pong halaman. Tanggalin ko na lang po yung mga brown dahil parang para gumanda po. Ayan, para maiwan po yung mga kanyang baby. And pwede na po siguro ito, may 4 na eh.
Hayan, natapos na po natin yung ating pinagsamahan ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa akin. At hanggang sa muli po, babay po sa inyong lahat at maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po!